Walang hanggang buhay, walang hanggan tagumpay sa lupa. Ang tagumpay sa lupa, temporaryo lang lahat. Kaya lahat ng bagay sa lupa is only temporal. Sabi na, look not the things that you are not seen, because the things that you are not seen is eternal. But you look the things that you seen, that is temporal. Kaya huwag kang tumingin, huwag kang mag-focus sa mga bagay na nakikita mo sa lupa. Temporaryo lang yan. Yung pera, kayamanan, profesyon sa lupa, temporaryo lang yan. But mag-focus ka sa mga bagay na hindi mo makikita. Look at the things that you are not seen. Because the things that you are not seen, that is eternal. Yan ang sabi ng Diyos, mag-focus ka sa eternal victory. Doon titingnan mong walang hanggang tagumpay sa langit. Hindi po yung panglupa. Di yung lupa, malat mawala yan. Even the word of God, the Bible say, heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. Kaya sabi ito, reliance on God's word. Umasa ka at sumandig sa salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos hindi mawawala. The word of God will endure it forever. But the heaven and earth shall pass away. Amen ba? Kaya mga milal, yung pinapangar natin yung salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 4 verse 18, while we look not the things that are not seen, but the things that which are not seen. For the things which are not seen are temporal. That you see are temporal. But the things which are not seen are eternal. Tumitingin daw tayo sa mga bagay na ating makikita. Kaya mga bagay na hindi natin makikita, o ang mga bagay natin nakikita, temporaryo lang. Ngunit ang mga bagay na hindi natin makikita, yun po ay eternal, walang hanggang buhay. Mapalakpakan ba natin ang Diyos? Everybody serves the Lord. Kaya how could you fight a good fight of faith if you always looking the things that you seen in this earth? Nga wala namang pag-asa doon, wala namang pangako ang Diyos nga buhay, walang hanggan. Pero may pangako ang Diyos kung titingnan mo yung mga bagay sa lupa nga hindi mo makikita, yun may pangako ang Diyos. Magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Sino gusto ng langit? Kaya we have to focus the eternal victory. Kahit maghago ka, maghirap ka sa lupa, grabing pagsubok, grabing trials, grabing kabibigatian, grabing kahirapan, kawadon, gutom, hirap. Mga minal, maraming intriga, maraming temptasyon. Kasama po yan. Intentional struggle mangyari sa buhay natin. Kaya minsan ginagawa natin eh. Alam natin na mali, alam natin na bawal, ginagawa pa natin. Bakit? Intentional struggle. Ikaw lang mismo ang gumawa ng struggling sa buhay mo because you do it intentionally. Kaya ito palaala ng ating Panginoon. That's why requiring spiritual endurance. Nangailangan ng spiritual nga endurance, tibay, lakas ng loob, kaligon, kadasig, katapang, para hindi ka mabihag ng gawa ng kaaway sa buhay mo. Dahil maraming gawa ng kaaway. Lahat ng bagay ginagawa ng kaaway para i-lockdown ka ng kaaway. Ngunit kung pumupukus ka palagi sa eternal victory, no way, hindi ka madaig ng kaaway. Palakpakan. Bakit? You always standing firm, you always fighting a good fight of your faith. Mabuting panampalataya ang pinaglalaban mo, hindi masama. Amen. Fight a good fight of faith. Tingnan mo yung context, a good fight of faith. Paglaban ang mabuting panampalataya. Hindi masama. Mabuting panampalataya. Fighting a good fight of faith. A calls believer to actively perseveres against spiritual apathy. Ang apathy, walang interest, di ka na ganahan. Manglalamig ka na. Di ka na ganahan magsamba, di ka na mag-overnight, di ka na magsimba Miyerkules, di ka na magsimba Sunday, di ka na magsangyaw, di ka na ganahan magpakabanal, hindi ka ganahan magbibigay, maghatag si kapulughalan. Yun ang sabi, spiritual apathy. Walang interest. Mawadaan ka na interest, di ka na ganahan. Magkaroon ka na ng doubts.
at maraming temptation darating sa buhay mo. Amen ba? Kaya tinatawagan tayo ng Diyos. Kaya kailangan actively. Ano actively? Buhay na buhay ka. Buhay na buhay, active ka, malakas ka. Huwag ka magpabihag sa kaway. Kailangan maging mainit ang interes mo palagi. Sambahin ko ang Diyos palagi. Miyerkules, Biyernes, Linggo. Ano man mangyari sa buhay ko. Dami man ko kabisi. Dami man ko problema. Sambahin ko ang Diyos actively. Perseverance. I-ready mo palagi. Ihanda mo palagi. Ang sarili mo. Laban. Basi mawalan ka ng spiritual apathy. Magkaroon ka na ng doubts. Papasok ka na sa iba-ibang temptation. Ito po'y palaala lamang ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Amen ba? Sabi dito, the reality of struggle. Ang katotohanan ng struggle. The reality of struggle, living for Jesus is not in a broken world, is not a playground. It is a battleground. Taba? Relative struggle. Ang pagginabuhi kay Kristo, ito is a broken world. Broken world. Open nga sanlibutan. Wasak na sanlibutan ito. It's not a playground. Hindi ko playground dito. Nga parang katulad ng football, basketball, maglalaro ka dyan. Paswerte kung makagul ka o makashot o hindi. It's not a playground. It is a broken world. Living for Jesus is a broken world. Marami kang makikita. Marami kang maranasan. But it's not a playground nga maglaro ka doon. Si Samson natukso because he's playing into temptation. Nagipaglaro si Samson sa temptation kay Delilah. 3 times kaya nagkasala siya. Kaya wag mong gawin playground ang pagpangalagad sa Diyos. Nagipaglaro ka, nagipag-compromise ka sa sanlibutan nga alam mong kasalanan. Pag nagipaglaro ka palagi, makompromise ka. Dating ang panahon, magkakasala ka, makommit ka ng kasalanan. Sabi, when sin is finished, it is bring it forth death. Pag nagawa mo ng kasalanan, magdadala ng kamatayan. Delikado. Ang paglingkod sa Diyos, it is a battleground. Battleground! Mga sundalo pupunta sa gera, battleground, grabe, equipped with all. Equip sila ng lahat. Full arm. Ginatali dito yung mga magasin. May mga bulletproof, kumplito, may granada, kumplito, may flashlight. Lahat, grabe, nakabandoler, kumplito sila. Kaya ang pupunta nila, battleground. Gira ang puntahan nila. Kaya equip sila ng lahat na hinganiban silang dala. Kitang Kristiyano, kailangan palagi tayo malakas, matibay, endurance. Harapin natin ang pagsubok sa buhay ito. Hallelujah. Wala tayong ipagduwa dito. Wala tayong ipaglaro. It's not a battleground ang paglingkod Diyos. Kundi ito po it's not a playground. Kundi it's a battleground. May paglaban ito. Spiritual. Sabi ni Pablo, I'm beating in the air. Pagsuntok ako sa hangin, wala akong makitang kalaban. Dahil yung kalaban natin, hindi natin makikita. Amen? Sabi ni Pablo, I'm beating in the air. Sumusuntok ako sa hangin. Wala akong nakitang kaaway. Kaya si Pablo, araw-araw siya nagpupuri. Sabi ni Pablo, I die daily. Nagpapasting siya araw-araw. Pag nagpapasting ka araw-araw, patay ka araw-araw, di bagsak ang katawan mong physical. Di wala kang pagkain. But sabi niya, but my spirit renewed day by day. Ang aking spirito nagre-renew, lumalakas araw-araw by means of prayer and fasting. Kaya yan ang pinapakita natin how to fight a good fight of faith na hindi natin makikita ating kaaway. Espiritu siya, sumisilsil sa ating puso't isipan. Maya-maya, magkaroon ka na ng doubts. Mawala ka na ng interest, apathy. Papasok ka na sa iba-ibang mga temptation. Nakikinig ba kayo? Everybody say, praise the Lord. So no, the context, yung pinakaubod, pinakalaman. Paul is writing his final charge to Timothy. Final charge, iniwan niya kay Timothy. Urging him to stay. Anong urging? Palaala. Urging him to stay through the gospel.
Manatili ka sa totoong ebanghelyo, Timoteo, sabi ni Pablo, amidst sa gitna ng cultural pressure and distraction. Anong cultural pressure? Yung makamundong kasayahan, may pang hindi ka pwede, marami kang inaharap na cultural pressure sa lupa. Yung mga sayawan, kagandahan ng sanlibutan. Mapipressure ka. Amen ba? Amen ba? Ay makita kang bailihan, parang gusto mo musayaw. Makita kang diskuhan, gusto mo musayaw. Sabi ni Brother Jan kanina, testimony, hindi lang niya natuloy eh. Sabi na bantayan ko eh. Sabi niya, nagsakay ako sa motor dahil hahabol ako ng may laro doon. Laro. Anong laro yun Jan? Basketball, football, volleyball. Oh, di na mo? Sabi niya eh, hahabol ako. Cultural pressure of Satan, sanlibutan. Hindi, pagdating niya doon, nagkagulo. Kasi nakita pa noon eh, hahabol siya, manood pala siya ng basketball, manood siya ng liga, sanlibutan yun. Yan ang sinasabi ni Pablo. Paul is writing his final charge to Timothy, urging him to stay through the gospel. Manatili ka sa totoong ebanghelyo sa gitna ng cultural pressure. Because we are surrounded by iniquity and temptation and pressurement of the devil. And distraction. Maraming distraction sa lupa. Napaligiran tayo. Tingnan mo, pagdating niya doon, ba't nagagulo? Nag-aaway na yung mga tao. Hindi siya nakapanood. Ang napanood niya, away. Tinapitan siya, tinaga siya. Imagine, maraming cultural pressure sa paligid at distraction of the devil to distract our faith. Kaya hindi ka dapat pumunta doon para hindi ka ma-distract. Amen? Hindi ka pwede magpag-join sa cultural pressure sa sanlibutan. Pinagtataga siya, initak daw. Hindi po initak yon dyan. Itak. Ang taming pronunciation, hindi itak. Itak. Sundang ba? Itak. Amen? Initak ako. Pero ang Diyos, dahil buhay, anak naman sa kagad ng Diyos, palaala lang. Ha? Tinamaan pa rin siya. Muntik pa rin siya mamatay. Pero pagsabi niya, Hallelujah in Jesus' name. Din yung salitang Hallelujah in Jesus' name, makapangyarihan. Gigrant ng Diyos. Pinoteksyonan siya ng ating Panginoon. Ito po'y palaala sa lahat. Kaya hindi ka magpaglaban sa muting laban, pagtuo mo, panampalataya mo, if you join this cultural pressure, dahil maraming distraction. That's why, sabi ni Pablo, Paul is writing his final charge to Timothy. Urging, ibig sabihin, palalaanan siya. I urge him to stay through the gospel. Manatili ka sa totoong ebanghelyo. Amidst, hindi ka pwede magpagitna sa gitna ng cultural pressure, sanlibutan na gawain, and distraction. Kaya doon ka, madistract ka. Amen ba? Amen ba? Pag-ibasang bersikulo. 1 Timothy chapter 6, verses 11 and 12. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Timoteo, kabanata 6, ang talata ay 11 hanggang 12. Datapwat ikaw, o tao ng Diyos. Tao ng Diyos. Tumakas ka sa mga bagay na ito. Tumakas ka sa mga bagay na ito. At sumunod ka sa katwiran. Sumunod sa katwiran. Sa kabanalan. Sa kabanalan. Sa pananampalataya. Sa panampalataya. Sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos. Sa pagtitiis. Pagtitiis. Sa kaamuan. Kaamuan. 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Palakpakan natin, Diyos. But thou, O man of God, ikaw,
tao ng Diyos. Flee these things. Flee. Layuan natin ang mga bagay na to. Lumayo tayo doon sa destruction of the devil in the midst of cultural pressure sa sanlibutan ito. Di tayo pwede may pag-join doon. Bayaan mo sila kung nag-enjoy sa sanlibutan. Sila lang. Hindi ka pwede may pag-join doon. Flee these things. Layuan mo mga bagay na to. But, follow after it. Sumunod ka sa magitan ng katwiran. Kabanalan. Pagmalampalataya, pag-ibig sa Diyos. Patience, pagtitiis. Meekness. Magpakumbaba, may kaamuan. Ito ang Kristiyano. Gilan maamo ka, meekness ka, humble ka, patience, mapailubon ka, puno ka sa gugma sa Diyos, gugma sa iyong kapwa, gugma sa iglesia. May pagtuo, panampalataya ka, godliness, mayroon ka natiling kabanalan sa iyo, at ang katwiran, ito ang sundin po natin. Layuan natin ang lahat na worldly na gawa ng kaaway, kay ayaw ng Diyos. Pag diyan may nangyari, pag ginawa mo, may mangyari sa buhay. Destruction of the devil will follow us. Palakpakan natin, Diyos. Yan ba? The core takes, ibig sabihin yung pinakabuod. Fight a good fight of faith. Take hold on eternal life to which you were called. Itong ating pinakabuod sa paglingkod natin sa Diyos. You know, the context, pinakabuod ito. Ipaglaban natin. Fight a good fight of faith. Paglaban ang mabuting paglaban ng palataya. Take hold. Take hold. Hawakan natin. Gunitan natin. Panghawakan natin. Ang buhay, buhay na buhay. Walang hanggang buhay. Nga kung saan tayo tinawag, whereunto thou art also called. Nga dito tayo tinawag. And has a good provision. Binigyan tayo ng mabuting provision before many witnesses. Instead, pupunta ka doon, pwede punta ka doon, walihan mo sila. Pangaralan mo sila. Mag-share ka ng gospel doon. Magdala ka, magpagawa ka ng mga tracts, lahat, mga invitation natin sa church, ipabigay mo doon. Instead, ipag-join ka sa kanila. Yan ang paglaban sa mabuting paglaban sa panampalataya. Palakpakan natin ang Diyos. Amen ba? Sunod, recognize the nature of the fight. I-recognize natin ang naturalisa ng paglaban. Recognize the nature of the fight. Ano bang klaseng laban? It is a good fight. Ito po'y mabuting laban. Unlike, hindi parehas, o selfish, dalo. Amen ba? Amen. Or destructive human conflict. Destructive, makawasak ng konflikto sa tao. This fight is noble, simple lang, pure, putli, and has an eternal purpose. Diba? It is a good fight, unlike hindi ka parehas, selfish, hindi makasarili, or destructive, hindi makasira, human conflict, hindi magkasundo. This fight is noble. Noble. Parang puot. Hindi nga nila ng puot. Pure. Putli ito. Amen ba? And has an eternal purpose. Mabuting laban na mayroon siyang walang hanggan nga katuyuan. Ano yun? Dadalhin tayo sa langit. Everybody say, praise the Lord.
Recognize that your fight, it is a good fight, unlike selfish or destructive human conflicts. This fight is noble, pure, and has an eternal purpose. Sunod, it is a fight of faith. Laban sa pananampalataya, not flesh, hindi ito sa laman. Nakikinig ba kayo? Laban sa pananampalataya, hindi sa laman, hindi sa unod. We do not use worldly weapons or physical hostility. Our battle is against doubt, fear, and spiritual compromise. Hindi tayo daw, sabi ito, we do not use worldly weapon. Hindi tayo gumagamit ng sanlibutan ng armas or physical hostility. Ano yung physical hostility? Kinang puot, magalit. Our battle is against doubt. Ang ating laban batok sa pagduwa-duwa, doubts, fear, hadlok, takot, and spiritual compromise. Ikompromiso mo ang Panginoon sa iyong paglilingkod. Di tayo pwede mag-compromise sa ating ligtasan dahil sa pagbibigyan mo lang ang limutang ito. Di ba bawal sa inyo? Hindi bawal sa amin yan. Yan ang itong na spiritual compromise. Alam mo nang bawal, nilinimbitahan ka pumunta doon sa sayawan, sabi, ay, hindi bawal sa amin yan. Okay lang naman. Sabi niya, baka maitak ka naman doon. Amen. Everybody serves the Lord. No? Despite is that, but in faith, that flesh. Hindi tayo gagamit ng mga worldly weapon, yung mga sundang, armas, armalite, physical hostility, kanang physical, bakit nang puot, galit pa. Kasi yung tao pag napuot na, magalit na, hindi magpapigil. Hindi po yon. Our battle is against doubt. Ang atong laban, gera, ay laban sa doubts. Doubts. Alam yung doubts? Pagduwa-duwa, fear, takot, pag-alala, anxiety, then spiritual compromise. Hindi tayo pwede mag-compromise sa ating kaligtasan. Alam mo nang mali, alam mo nang bawal, huwag mong gawin. That is spiritual compromise. Amen ba? So no, it requires daily resistance. We must continually say no to ungodliness and yes to Christ-like character. Requires daily resistance. Kailangan araw-araw tang i-resist, ipaglaban. Ipaglaban. We must continually say no to ungodliness. Naintindihan nyo ba? Patuloy nating labanan, sabihan nga di pwede ang walang kabalalan sa amin. Ngunit, yes sa ating Panginoon because you are Christ-like character. Parehas tayo na ugali ng Panginoon. Yan na dapat ay paglaban natin. We resist. We must to continue saying no to ungodliness. Alam mo nang bawal sa atin, walang kabanalan, siyempre, muyes ka pa. Dapat muno ka. Amen? Mag-yes ka lang to Christ-like character. Yes, patulad yan ng Panginoon. Panginoon banal, matuwid, kailangan yun ang gagawin ko. Amen ba? Hindi tayo pwede mag-compromise. Kaya hindi mo mapaglabanan ang panampalataya mo. Maraming Kristiyanong natumba. Maraming Kristiyanong nabihag ng kaaway. Matagal ang Kristiyano nabihag. Bakit? Marami nila ginag-compromise ang ilang panampalataya. Hindi nahatakot silang sabihin sa mga kabarkada sa close friend nila nga bawal ito. Kaya okay lang. Dahan-dahan kang birahin ng kaaway. Dapat matapang ka. You need daily resistance of the devil. Sabihin mo. Tulad yun, may pinuntahan kaming bahay. Hindi alam ng kapatiran kasi naglibing kami. Libing yun eh. Nabi, Dopi, kain muna kayo. Sige po. Pag-upo namin sa lamisa, daming ulam pinagbubuksan ko. Iba-ibang luto, pero lahat baboy. Humba, minudo, lahat. Kain na po kayo. O sige po. Dapat di kayo mo kumakain, David Upe.
Hindi nagustuhan yung luto namin. Hindi, masarap yung luto mo, sis. Pero, meron ka bang sardinas dyan? Bakit po? Mas masarap pa yung sardinas. Kay makahiblad man na imong luto. Amen? Ay, ganun ba? Hindi. Bumili sa tindahan ng sardinas. 4 kami kumain. Alam mong binili? 2 lang. Okay na okay na sister. Kain kaming 4. Ay, yung kasama ko medyo pagdalikod ko. Pag-uwi namin, Kuya, nangati ako. Nangati! Sabi ko, kumain ka ata, baboy. Oo, masarap eh. Pinalo, kumati yung buong katawan. Yan ang itawag na worldly compromise. Amen? Amen? Kaya sa Biblia, requires daily resistance. Araw-araw nga pag-resist, pagpaglaban. We must continually say, patuloy nga sabihin natin, hindi pwede ang walay kabalaanan, ngunit yes ka pag parehas ng ating mahal na Panginoon nga ugali at batasan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Napahaba natang mensahe ko. Ito kasing mensahe, hindi ito preaching. Ito po'y sermon. Flee the wrong things and pursue the right things. Yan, no? Flee the wrong things. Layuan mong masamang bagay at ipatuloy mo ang mabuting bagay. What to flee? Anong ating layuan? Basahin mo 1 Timothy 6:11. Oh, run away from the love of money. Ha? Anong what to flee? Anong layuan natin? Run away. Takbuhan mo, layuan mo ang pagmamahal sa kwarta. Selfish ambition. Anong selfish? Makasariling ambition, tinguha sa buhay. Then, worldly lust. Makasanlimutan nga kalibog, kaibog. Itong layuan natin. Worldly lust. Sanlimutan na kalibugan. Pagmamahal sa pera, wala mang problema kung magdato, maging mayaman ka. Huwag mo lang mahalin yung pera. Si pag minamahal mo ng pera, kumita ka ng malaki, bili ka ng mga sapatos, mag-grocery ka, hindi ka nang bibigay ng tasnupiring. Yun ang pagmamahal sa pera. Amen? Mabili mo yung mahalin, hindi ka makabigay ng pledges. Yun ang pagmamahal sa pera. Sunod, selfish ambition. Anong selfish? Makasariling ambisyon. Kaya gusto mo magwapa, kaya pamili-mili ka ng sapatos, maganda, selfish ambition. Kaya pag mahal mo yung pera, pasukan ka ng selfish ambition. Makasarili kang ambisyon sa buhay. Kahit bibilihin ko to para magwapa ako. Bibilihin ko to para magpugi ako. Papasok na nga yung worldly lust. Makasanlibutan, makalaman, nakaibog. May puwarta ka na kaya pupunta ka na ng mangpalit ka na ng babae. Yan ang bantayan ng Kristiyano. May pira ka na, kaya makabalik ka ng magandang mga masarap na mga bino. Marami kang kasi sa pira yon. Gagawa ka na ng kalibugan because of money. Tandaan natin, mga minamahal, sa isang idlap, nadaig ka ng kaaway. Wala mo na naipaglaban ang mabuting panampalataya mo sa Diyos. Pagbalik ng Panginoon, maiwan ka. Kaya puno ka ng kalibugan sa sanlibutan. Makaunod nun na kalibugan. Dalo, selfish, makalaman ng ambisyon. Puno ka sa pag-ibig sa pira. Palakpakan natin ang Diyos. So, last na to. What to pursue? Anong ipagpatuloy natin? Ito, actively says after righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po yung pagpapatuloy natin. Actively, kailangan buhay ka. Mainit ka.
patungkol sa katwiran, kabanalan, panampalataya, pag-ibig sa Diyos, tibay, lakas, gentleness, maging mahinahon ka, makatao ka, mabait ka sa iyong kapwa, magpapakumbaba ka, kaya hindi ka kamustahin, hindi ka nagagalit. Hindi ka iblista sa testimony, hindi ka nagagalit. Is-assign ka sa CR, maglinis, hindi ka nagagalit. You are so gentle. Mahinahon ka. Yun ang dapat ipatuloy ng Kristiyano. Kaya para mapatuloy mo to, ito your daily choice. Araw-araw na piliin mo. Staying spiritually fit. Manatili kang spiritual fit ka. Gawin mo palagi ang kalooban ng Diyos. Araw-araw ka magpuri. Araw-araw ka, every Wednesday, Monday, Friday, o Saturday, dito ka sa simbahan. Means feeding your faith. Pinapakain mo, pinapalakas mo palataya mo. Starving your temptation, pinapagutuman mo yung mga temptasyon sa labas. Hindi ka mabibihag. Starving. Pinapagutuman mo yung sarili mo, hindi ka matintal sa labas. But you feed your faith. Pinapakain mo. Binabahugan mo yung panampalataya mo. Araw-araw yan, daily choice. Staying spiritually fit. Manatili kang spiritually fit ka. Makisig, malakas ka. Ginagawa mo palaging kalooban ng Diyos. Kahit sa tahanan mo lang kayo, before you go downstairs, magpuri ka muna. Before you go to sleep, magpuri ka muna. Magbasa ka ng Biblia. Kahit sa bahay nyo, maging banal ka sa pagdamit mo at panglabas. Lahat saan man ka pumunta sa opisina, sa iyong trabaho, manatiling spiritual fit ka sa pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Pinapalakas mo, pinapakain mo ang panampalataya mo. Pag ginagawa mo yan, pinapagutuman mo yung temptasyon. Starving your temptation. Hindi ka matukso ng kaaway. Yan ang sinasabi ng meaning, fight a good fight of faith and lay hold on eternal life. Malapit ang balik ang Diyos, maminamahal. Kailangan madatnan ta ng Panginoon nga spiritually fit kita. Gumagawa tayo sa kabanalan, gumagawa sa katwiran, gumagawa sa kalooban ng Diyos. Amin ba? Amin ba? Huwag natin pabayaan ating sarili. Huwag natin pabayaan. Laban. Laban. Mabuting may paglaban. Fight a good fight of faith. Lay hold on eternal life. At dito tayo tinawag ng ating Panginoon. Singgit, hallelujah. Awitan natin ang Diyos. Huwag tayo magpahina-hina. Huwag ka magpaluluya. Focus your mind always to the Lord. Focus on eternal victory. Anytime na babalik ang Diyos, kailangan marinig natin tumpitan ng Diyos. Pati kayo mga children's choir, magtarong, magpuri. Singgit ka mo. Kahit bata kayo, lumapos po. Lahat ng mga choir, magsumikap. Minsan kumakanta kayo sa gitna ng stage, wala kayong naramdaman ng presensya. Nakakalungkot. Kulang ka mo si paglaban sa mabuting paglaban sa panampalataya. Dapat maging magigil ka, matibay ka, malakas ka. Abutin mo palaging presensya ng ating Panginoon.